Magsalubong. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay naglulubina para sa ating mahal na patron, gaten ng Miraculous Medal. At isama ito sa misang ito, ang kaluluwa ni Maria Estrella Arboladora. Tayo ngayon ay nasa 30 linggo sa karaniwang panahon, Miyerkules. At upang maging marapat dapat tayo gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa pagdiretsuhin natin ang ating mga sarili. Panginoon, ikaw ang aming daan, patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoon Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkalumang lagi namin ikaligayan ikaw ay paglingkuran. Sa pagkatulang maliwag walang kahuli pang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapail sa tanang sanlibutan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsalubong. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli ko narinig ang tinig na gaya ng isang trompeta na ang sabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari." Walang ano-ano'y pinasihan ako ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono. At ang nakaluklok doon, ang mukha niya ay naglilingling na gaya ng mahahalagang batong haspe at karolina. May isang bahagyang kakulay ng esmeralda sa paglibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda, hindi ang kanilang kasuotan at may koronang din ang bawat isa. Mula sa trono'y lumubuhit ang sigla, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May 7 nagningiwas na sulog sa harap ng trono. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa harapan ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito, ang 4 na lang ng buhay na puno-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leon, ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka ang pangalawa.
May mukhang katulad ng tao ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad ang pang-apat. Tiga-anim na pakpak ang apat na nilalang na buhay. At tatad ng mga mata ang bawat isa, sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na matatanda na may nagpatira pa sa harap ng trono at sinabi at tinamba ang nakaluklok doon. Ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, aming Panginoon at Diyos, dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinanatili. Ang salita ng Diyos. Salmong tubunan, banal ka kung may kapal, Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila siya. Tugon. Banal ay may kapal, Diyos na makapangyarihan. Purihin ka sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa salyo ng arpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsasayaw. Purihin mga arpa at flauta, lahat ay tugtugin. Tugon. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng tongsyang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang puon ng mga nilalang. Tugon. Aleluya, aleluya. Pinilang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabuting tao. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga sa labing ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. O tapot naman sa ang kanyang mga kababayan. Kahit pag-alis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw namin maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa rin hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at pinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang pinupo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yaman naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at tinago. Natakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin.
salitang iyan, kita hahatulan. Alam mo pa lang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inahasik. Bakit hindi mo nilagay sa bangko at ang aking salapi? Pagbabalik ko sana may pinupo ang puunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin niyo sa kanya ang salaping ito at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, uwikan nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang unang memorya ko ng Miraculous Medal ay nung bata ako, yun yung ginagamit sa pag-best in religion ka sa lugar namin. Kaya noong grade 1 ako, best in religion ako. At dahil natuwa ako sa medal na iyon, taon-taon sinikap kong maging best in religion. Hindi ko naman alam kung para saan yan. Ang mahalaga lang sa akin, makatanggap nung gano'n. Kaya hindi ko lang alam kung nasaan na yung mga iyon. Siguro nawala na talaga sa bahay, hindi mo na matagpuan. Dahil sa ating pag-unubina, ano ba ang hinahangad nating himala sa buhay? Ano ba ang gusto nating mangyari sa pagkakataon ito na hinihingi pa tayo? Si Maria, ang hinihingi niya ay maligtas ang kanyang bayan. At ang binigay ng Diyos, ang kaligtasan ng mundo. Siguro yun ang himalang binigay sa kanya, sa ating mahal na ina. At dahil patunay ang ating mahal na ina ng mapagligtas, ng himala ng Diyos, hindi ito malalim mangyari din sa atin. Ako marahil, ang pinaka-magandang himala na nangyari sa aking buhay ay ang aking lokasyon bilang tao. Kasi hindi ko naman sa simula hangad talaga na maglingkod bilang pare. Mayroon akong ibang plano, mayroon akong ibang pangarap, pero ito ang pinibigay ng Diyos. Ako'y salamat. Isang maganda itong himala. Isang magandang himala. Kasama ni Maria nagdarasal. Siguro yun ang pangalawang panawagan sa atin. Huwag lang tayo ang humingi. Kasama natin si Maria. Kasi sigurado, makikigan tayo ng Diyos. Sapagat, noong una pa, pinapagigyan niya ang ating mahal na ina. Sabing himalang hinihingi natin, ay makakapagdan natin sapagkat alam natin at natitiwala tayo. Kasama natin si Maria, ipagkakalob ng Diyos ang hinihingi natin sa Kanya. Ano lang ang kailangan? Probably attitude of trust. Yan ang kailangan, di ba? Sa talinagan natin, kailangan magtiwala ka. Ito ang magiging hari. Magpagkatiwalaan. Pangalawa, kumilos ka marami. Isang magandang hakbang ay yung pagkilos din natin. Sabi nga natin mga Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi pwedeng humingi ka na lang ng tiwala sa Diyos. Bukas exam, perfect mo, o hindi ganun, mag-review ka. Hindi ba? Kung gusto mong bumuti ang buhay, magsumikap ka, Father. Di ba? O ganun naman talaga. Kailangan meron tayong pagkilos. At bahala ang Diyos sapat ang grasya niya upang ang hilingi natin himala ay matanggap natin. At hindi tayo papabayaan muli ang ating mahal na ina. Magtiwala tayo at kumilos sapagkat yun ang hinihingi sa atin, sapagkat yun din naman ang pagkilos ng Diyos. Ang tunay na himala nangyayari pag naglalapat ang kamay ng tao at ng Diyos. Amen.
Tinitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan at himala. May pagpipitagan tayong manalangin, sabihin natin, Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan naway hindi matakot sa pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang biyayang pinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa, at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa profesyon ng pag-aalaga naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukhang nalulumbay, may sakit, at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang lumao naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Sa katahimikan, ipanalangin natin sa Diyos ang ating mga hinihingi. Ama naming mga pangyarihan, digin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob sa amin ang sapat na biyayang kinakailangan namin. Alang-alang kay Kristo ang aming tagapagligtas, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid ang pagkakain natin ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahalin sa iyong mga kamay, sa kabuyan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin gamikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahan loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang paghiral ay aming mapakinabangan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marami na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kinalugod mo likha ng sanlibutan, na aming pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng anak na kinalulugdan, kahit utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paggiling at pagkakandili. Kaya isa ng mga anghel nagsisiyaw ng papuri sa iyo, na wala humpay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong katakilaan. Pinagparang namin
sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, nilugod sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman ang matapos sa hapunan, ginawa kanyang kalis. Muli niya ng pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagpunyo natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalot ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapaglod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Bartolome na ng Obispo at Tanang Kaparian. Alahan mo rin ang mga kapatid namin na hilala na magkakasasili mo rin pabubuhay. Ganyan din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila sa pagawin sa iyong pagkagal. Kaawaan mo at higapatan nila ng lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal Birheng Maria, ina ng Diyos. Kaysa ng sila ng tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol. Kaysa ng lahat ng mga banal at na nabuhay yung Diyos dahil ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdimulaan namin ang pagpupulis karangan mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin natin Ama, ang Diyos nating mapagkalinga. Sa amin
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagdalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at dalayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang laki ng araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi ko sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, aling sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, makapalit tayo inaanyahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan nang ginawa namin sa pag-alala ng anak mong mahal na nagbutos sa pag-ibiwang ang muling hapunan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ito po bang unang araw? Unang araw, may pangalawa. Sana mabuo ang siyam na araw. At humingi niyo sa Diyos sa unang araw o hindi bitawan. Yan ang palagi ng banggitin hanggang sa mga susunod na araw nung sumapit ang kapistahan. Sumayin ang Panginoon At sumayin rin. at pagpalaan kayo ng mga pangyarihan Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa at ang ating unang nobina para sa ating mahal na ina. Humayo kayo, taglay, ang pagmamahal at pag-asa ng Diyos. Salamat sa Diyos.